Ayun o. Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito. Nasa likod ko po si Brother John D. Meron din po siyang channel, account. Ano nga pangalan ng kwan mo? John D. Tano. Sa Facebook din po siya. Ayan. Tayo po muli ay tutunghay ng atin pong pagbasa para sa araw ng Biyernes, Enero 26, 2024. Hahanguin po natin sa mabuting balita ng sulat Ebanghelyo ni San Marcos, kabanatang 4, mga talatang 26 hanggang 34. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano ang lupa ay siya'y magpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapa sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos, sabi ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapapumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng Simbahay 2024. Mapapansin natin na ang Panginoon ay madalas na gumagamit ng mga talinghaga. Unang layunin ay upang itago sa mga critics niya, sa mga nag-aabang ng kanyang mga salitang sinasabi na darating ang panahon ay gagamitin laban sa kanya ng kanyang mga kaaway na mga Pariseo, Saduceo, Eskriba at mga teachers of the law, mga matatanda ng bayang Israel. Kaya sa patalinghaga siya nangungusap. Kapag hindi ito naiintindihan ng kanyang mga alagad, lihim na sila ay nagtatanong upang ipaliwanag ng Panginoon. At hindi naman madamot si Jesus na ipinapaliwanag kung ano ang kahulugan ng talinghagang kanyang ipinahayag. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa isang maliit na butil ng pananampalataya. Kapalad tayo at napabilang tayo sa tunay na iglesia kung saan ipinamana mula pa noong una ang mga tunay na aral ni Jesus, kaakibat ng pagtanggap at pag-anib ang pagpapalago ng pananampalataya. Ang palagiang pagdidibosyon at pagluhog sa mga sakramento, lalo't higit ang Eucharistia ay magsisilbing pataba sa binihing na itanim sa ating puso at kaluluwa. Napakahalaga naman talaga. Ang isang butil o binhi na nahasik sa lupa ay dapat nadidiligan. Ganon din ang ating pananampalataya, dapat ito'y palaging nadidiligan ng mga aral at salita ng Panginoon. At bilang Katoliko, tayo po ay may mga sakramentong tinatawag na minsan nakakatulong at malaking tulong sa ating buhay pananampalataya bilang miyembro ng isang iglesia o samahan na kung saan ang Panginoon ang siyang pinakapinuno. Ang bunga ng paglagong ito sa pananampalataya ay ang pagpapahayag sa pamamagitan ng buhay na pagsaksi sa mga katotohanan. Makatatagpo ang ating kapwa sa atin ng kapahingahan, kabutihan at pagmamahal. Totoo yun Tayo yung nagiging puno Sa pamamagitan natin, tayo ay nagiging isang kaginhawahan sa kapwa natin mananampalataya. Makakatagpo ang ating kapwa sa atin ng kapahingahan, kabutihan at pagmamahal. Kung mararanasan ito ng marami, sila man ay mananalig sa Kristong ating sinasampalatayanan sapagkat sa pamamagitan ng ating mga tagasunod o sa pamamagitan nating mga tagasunod ng Mesiyas, nadama nila at natagpuan ang Diyos. Kaya nga dapat sa pamamagitan natin, marami din ang makasumpong sa Diyos. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon
Ang palagi ko lang masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.